Magandang gabi sa inyong lahat at ngayon kakatapos lang ng Senate hearing dito sa Davao at ginawa dito dyan sa Capitol Manata. Ginawa. Ngayon, nandiyan dito ngayon si Senador Bato at si Ruben Padilla at si Bongo, Senador Bongo. Ngayon, una, nag-inspection sila sa QGC compound tapos sama nila senador at mga taga-QGC at saka si Atty. Torion. Ngayon, pagkatapos ng inspection sa site, sa compound, ay dumiretso na agad sila sa hearing dito sa Davao, dito banda sa may City Hall. Ngayon, ang nangyari, maraming mga aligasyon, kaliwaan, may aligasyon si Torre, may aligasyon din si Torion, side sa QGC, side sa PNP, ang daming mga kuro-kuro, ang daming mga salitang speech, hanggang umabot sila ng ganitong oras at kakatapos nga lang ng hearing. Ngayon, sa kahulian ng hearing ay umabot sila sa punto na may agreement sila na mag-arkila sila ng scanner, mag-arkila din sila ng scanner sila Torion, aside from Torre. Bali dalawang gamitin lang scanner. Ngayon pag na-confirm na negative talaga, walang tunnel, isang agreement nila ay i-pull out lahat ng PNP dyan sa QGC compound. Ngayon hindi nga klaro yung agreement nila dahil hindi pinakita sa Senate yung pinag-usapan nila. Isang nangyari, hindi natin alam, lang nag-executive meeting ata sila, executive session, aside from Torre to Torion. Si Torre okay naman, si Torion okay rin, so sana matuloy yung usapan nila. Malalaman natin bukas, update lang natin kung anong nangyayari, dahil kung matutuloy yan, so at least mapanatag yung dito sa Davao. Alam natin kung yung allegation ni Torre, malalaman natin kung totoo yan, may channel talaga. At si Torion naman is makikita natin kung sino mapapahiya sa kanilang dalawa dahil parang pinipersonalan nila to eh. So ito naman sa opinion ko, aside from Torion, mga KGC member willing naman silang magpa scan. At tingin ko naman, kung willing ka namang magpa-scan, ibig sabihin kampante ka na wala talagang tunnel sa loob ng QGC. Iwan natin kung anong agreement talaga nila, dahil ang problema natin hindi pinakita sa usapan nila, dahil ang huling usapan nila ay magpipirmahan daw sila. Kung negative yung scan, automatic pull out yung mga pulis. So ayun, sa umpisa ng hearing, daming mga may side na may mali din. Ang diretsong salita talaga dyan is lahat sila may mali. Pero para sa akin, lahat sila may mali, pero side ako doon ako panig sa QGC dahil sila yung agrabyado sa lagay nito eh. Sila yung inaagawan ng bahay dahil kanila yung compound eh. Sila yung naagawan. Sila talaga yung naapakan ng mga pulis. Ang mga pulis naman kasi nasa kanila yung authority eh. Pero bakit ganun ang nangyari? Side ako sa QGC dahil sigurado ako pag side ako sa QGC, panalo talaga ako. Dahil kung mahuli man nila si Kibuloy, panalo pa rin ako. Dahil halimbawa mahuli nila si Kibuloy nandyan talaga sa compound, pag side ako sa QGC, panalo talaga ako. Dahil ganito kasi yan,
kung mahuli nila si Kibuloy, wala naman akong pakialam dyan eh. Ang pinapanigan ko talaga yung KGC members na inapakan yung kuan nila, yung karapatan nila na mamuhay ng normal dahil lang dyan sa pagdakip kay Kibuloy. Kung mahuli man yan si Kibuloy, hindi pa rin mababago yung inapakan talaga ng PNP yung batas ng human rights. Hindi nila respeto yung karapatan ng tao, ng mga membro. Kaya panalo pa rin ako. Pero pag hindi nahuli ni Kibuloy ang wala talaga si Kibuloy dyan sa QG's compound, mas lalong panalo ako dahil mapapahiya yan si Tory. So doon talaga ako sa mga tao, hindi sa kapulisan. Doon talaga ako sa mga civilian. Panalo, siguradong panalo ako. Ba yun? Ba't naman ako papanig sa hindi ako siguradong panalo? Lahat naman sila may karapatan, pero doon ako sa panalo. Doon ako sa taong doon ako sa mga tao na nagbayad ng buwis at pinapasahod ng mga pulis. Ang lahat ng nagpasahod ng mga pulis ay yung mga gaya natin. So ayun, sana matapos na yan. So ang inabangan ko lang talaga bukas yung agreement nila, kung natuloy ba talaga yun o anong balita. So abangan lang natin bukas. Kakatapos ko lang manood ng Senate hearing. Actually wala naman talagang, parang pantay lang yung kuan nila. Puro lang sila kuan. Wala talagang klarong kung sino yung nakalamang sa kanila. Dahil pareho naman silang may nabiolate. Ang taga KGC may nabiolate. Pero ang mas maraming nabiolate ay yung kapulisan talaga. Yun. Naintindihan ko naman yung QGC kung bakit nila nagawa yun. Una, ikaw ba naman agawan ng bahay? Kahit kaninong mangyari yan, maghalo talaga yung emosyon mo. Siyempre, una mong magawa is mag-violate ka talaga ng batas. Dahil sa pagkakaalam ko, pag mawalan ka talaga ng nagawan ka ng bahay, kahit anong halimbawa, kahit anong ibon man yan o kung agawan mo ng bahay, talagang sisitahin ka talaga niya, kakanain talaga. So gaya ng ginawa ng QGC, naintindihan ko sila kung nakabiolate sila ng batas. Yun, naintindihan ko sila kung bakit nila nagawa yun. Dahil ikaw ba naman nagawa ng tirahan, guluhin ba naman yung kampo nyo, wala naman kayong ginagawa. Ina-expect ni Tory, pupasok siya ng ganon, minasak pa niya yung mga tapos i-expect niya na magandang trato sa kanya ng mga PGC members. Yan ang logic yan. So ayun, bukas abangan natin kung anong mangyari. So dito tayo ngayon sa Bangaws ko. Yan, medyo ito yung itsura ng Bangaws natin dahil rescue lang tayo dito. Pagdating natin dito, naka-ready na to. Parang ang nangyari dito, ang may-ari nito is nasa sa kabilang project. Tapos ako lang dito ang pumalit sa kanya. Kaya ito yung Bangaws niya. Daming mga plywood tapak-tapak. So pasensya na kayo sa mga background mga boss, medyo pangit. Yun yung gitara natin. So yun naman mga boss, salamat, magandang gabi sa inyong lahat.